So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So another sets ulit tayo ng mga katanungan na ating sasagutin ngayong araw na to. So mahalaga po na bigyan natin ng pansin dahil marami po ang nag-aabang, nagtatanong at umaasa na mabigyan natin ng kasagutan ang kanilang mga bawat katanungan. So huwag na natin ito masyadong patagalin mga kamanok. Kung napindot nyo na po yung subscribe button, yung like button at nakapagtanong na rin po kayo dito, hintayin nyo na lang po next upload ko yung sagot sa inyong mga katanungan. So, ina-advise ko lang po sana na mag-subscribe kayo at mag-like para po mapanood ninyo yung susunod kong upload. Kasi kung hindi nyo po gagawin yon, hindi po kayo magsusubscribe, hindi po isasuggest sa inyo yung aking sunod na video. Kaya baka hindi nyo po makita. Pero kung sinesearch nyo naman yung aking mismong channel, so wala kayong dapat ipag-alala. Okay? To make sure lang naman. So, mag-subscribe na kayo, wala naman po yung bayad. Alright? So, umpisahan na natin muli ang katanungan ng ating mga bawat subscriber. So, unang katanungan galing kay Tech-C50. Okay? So, anong mas maganda, boss? Anong mas maganda sa one day, one eat sa ating mga alagang manok sa umaga ba o sa hapon? Okay? Ako, mga kamanok, sa hapon ako nagbibigay. Okay? Para sa akin, mas maganda sa hapon. Bakit po? Kasi yung ating pong mga pinupuntahan, yung ating mga pasyalan, kalimitan sa hapon po ito nangyayari. Kung tayo is mamamasyal, kung tayo ay gustong umalis, bumiyahe, dala natin yung ating mga alaga. So kalimitan, sa hapon po nagaganap yung pamamasyal natin. Kaya mga kamanok, alas 3 ng hapon ako nagbibigay ng one day, one eat. Okay, kung sakaling halimbawa lang alas 2 maganap yung pamamasyal, anytime ready po yung ating mga manok, bihis na po sila para sumama sa paggagayak. Yung kain po nila, hindi po ganun sila magugutom. Ibig sabihin, bago pa lang sila ma-empty pagdating ng alas 3 ng hapon, okay? So, alas 2 yung pamamasyal, ibig sabihin, nasa kagandahan. Hindi gutom, hindi sobrang busog yung manok. Near empty. Ibig sabihin, baka nasa sikal yon. Madali pong mag-drive. Madali pong alamin yung ruta na ating pupuntahan. Madali po nating maitotono yung ating mga alaga sa darating na pamamasyal natin. So sana nagigets po ninyo mga kamanok. Kaya po alas 3 o alas 3:30 ng hapon ako nagbibigay ng pagkain sa one day, one eat. Kasi po yung ating mga pinupuntahang pasyalan, kalimitan sa hapon po nangyayari. Kaya mga kamanok, kung kayo is magwa one day, one eat, maganda dyan sa hapon. Alas 3:30 o alas 3, pwede po yun. Okay, so next question. Galing kay Dodil Mboy. Ayan, so idol yung Bexan na injectable. Pwede ba sa ating mga alaga to kung tayo is nagbabalak mamasyal? Yes po, pwede po ito. Bexan XP. Maganda po ito para magbigay ng mga kinukulang na vitamina, especially yung B-complex. So alam niyo naman ang B-complex, napakayaman po niya sa B vitamins na tumutulong upang mas mapaganda po ang blood circulation ng manok para mas mapula ang mukha, maganda ang supply ng red blood cell, hindi maging anemic yung manok. Kasi pag anemic po yung manok, kinukulang ng vitamina. Pag kinukulang ng vitamina, nawawala yung gana ng pagkain, nawawala yung gana ng manok, at pag nawala yung gana ng manok, paano gaganda ang katawan? Kaya malaki ang ginagampanan ng B-complex, Bexan XP pagdating sa ating mga alaga. Kung kayo is nagbabalak mamasyal, pwede pong ibigay ito. Okay? Pwede pong 2 times per month, pwede rin weekly, kung talagang medyo hindi ganun kaganda ang pangangatawan, pwede po yan. Alright? So next question. Ito galing kay Chris Coraje. Ayan, Chris Coraje, mega shoutout sa iyo. Tanong ko lang po, kung pwede na ang 7 months na manok na lalaki na i-breed sa aking mga inahing babae. Okay, so po pwede na ba yung 7 months? Kung ako mga kamanok kung tatanungin ninyo, 7 months is not enough. Masyado pa yung bata. Hindi pa ganun ka taas ang libido para ating i-breed yung mga manok na yan. Pero hindi naman po lahat. Okay, kamanok, anong ine-accept natin pagdating sa mga 7 months na manok para i-breed? Okay? So, sa totoo lang, mga kamanok, yung 7 months, napakabata pa niyan eh. Yung tahid niyan, okay, yung spar nila, naturally talaga, mga bilugan pa yan pag 7 months. And karamihan, kalimitan, ng mga 7 months na ganyan, yung iba medyo alanganin pa, hindi pa ganun ka-matured. Kaya yung libido nila, hindi pa rin ganun kataas. Pag hindi pa ganun kataas ang libido nila,
kung sila man is magamit natin sa breeding, hindi ganun ka-successful ang mga aanakin. Karamihan ng mga sisiw, mahihina. Karamihan ng mga sisiw, hindi ganun kalalaki. Okay? Karamihan ng mga sisiw, ang bilis magkasakit. At ganun din po sa pullets. Pag masyado naman pong bata, masyado naman pong maaga, pag breed niyo ng mga pullets, halimbawa, nakita nyo, nangitlog lang ng isa. Uy, nangitlog na yung pullets ko. Parang ano pa lang to, 7 months. I-breed ko na kaya? So, hindi rin po pwede. Kasi unang-una, yung unang pangitlog ng mga pullets, so hindi po ganun kagagandahan pa yung sizes, yung immune system, hindi po kaagad sila ika nga makikitaan niyo ng magagandang breed yung mga dumalaga o kaya yung mga stags na ganyan pag binreed po ninyo. Hangga't maaari kung ako tatanungin, 1 year old ang tandang, ang inahin pwede yan 9 months or 1 year din po, pwede rin po. Hayaan nyo munang mangitlog. Kung nangingitlog na sa patoka, hayaan nyo muna. Palakihin nyo muna yung itlog. Okay? Kung kaya nyo po, timbangin nyo po yung itlog pag umabot po siya ng 50 grams, saka nyo po i-breed. Okay? Yung po kasi para sa akin, medyo tumaas ang standard ko pagdating sa timbang ng mga itlog, tinaas ko po yan hanggang 50 grams. 45 to 50 grams. Yung babagsak dyan, hindi po natin isasalang sa incubator. Kaya kung ako sa inyo mga kamanok, kung gusto nyo makuha yung maximum size, weights ng mga itlog, so kailangan nyo po na huwag magmadali, okay, pagdating sa breeding. Kailangan talaga yung proper selection ng mga materyales, pag kayo is nagpapalahi, is makuha nyo po. Lalo na pagdating sa tandang, sa inahin na inyong gagamitin. Mahalaga po yun kasi isang gastos, isang pagod, isang puyat, isang vaccination, isang tiyagaan na lang din, di ba? Bakit pa kayo magtatry doon sa hindi kayo sigurado? Mas maganda na po kung sigurado kayo na magbibreed talaga, na nakikita nyo yung kalusugan ng tandang, ng inahin maayos, yung gulang, okay, ng mga materyales, nakikita po ninyo. Alright? So para sa akin, 7 months, ayoko pa na i-breed dyan. Pwede yan, yung mga hatches, yung mga blacks, pwede po yan, yung mga early maturing. Pero kahit na, mas gusto ko dyan is yung medyo paida din natin ng konti hanggang 1 year old. Alright? So next question. Ayan, so galing kay Michael Sadicon. Ayan, so Idol, ano ang benepisyo ng kamatis sa ating mga nokis? Thanks, Idol. Okay? Ako kahit dito naghahalo talaga ako ng kamatis pagdating sa aking mga alaga kung tayo is may mga pasyalang pupuntahan. Bakit? Kasi nakakatulong po ito na magbaba ng sapola ng ating mga manok. At the same time, may iba rin itong mga nutrients, natural vitamins na maaaring maibigay sa ating mga alaga, especially the lycopene. Yung lycopene, napakaganda po niyang vitamin na pagdating sa ating mga alaga. At yun nga, nakakapag-decrease po ito ng sapola ng ating mga manok. Alam naman natin na ang sapola, bilbil, yung taba, hindi po yan makakatulong sa ating mga alaga. So yan po is excess body fats na sakalang natin nagagamit kapag nagpa-fasting tayo. Okay? Which is, maaaring bumagal lang po, bumigat po ang isang manok kapag meron siyang excess fats. Kaya hanggat maaari, kailangan natin alisin yon. Kailangan natin na maibigay kung ano lang po yung pagkain na ibinigay natin, dyan siya kukuha ng energy. Kaya hanggat maaari, napakaganda po ng kamatis pagdating sa ating mga alaga dahil nga po nakapag-alis siya ng body fats, ng bigat, ng excess taba. Alright? So next question. Okay, so last question muna tayo, galing kay Jefferson Reyes. Ayan, so Lods, anong gamot sa sisiw na may sugat sa butas ng puwet saka may ipot-ipot? Okay, so may problema to sa digestion pagka ganyan. Yung tipong medyo namamaga po yung hulihang bahagi tapos nakikita nyo natutuyuan siya ng ipot. So kapag ganyan mga kamanok, ang ibinibigay ko po dyan is antibiotic. Okay, antibiotic or pwede rin pong Tepox 48, baka kasi may problema sa intestinal. Ngayon, ang inyo pong manok, pahidan nyo po ng zero mite. Zero mite doon sa puwetan. Okay? So, para lang po ma-disinfect. Kasi po baka meron din pong namumuhay na bakterya doon, kaya yung puwetang bahagi ng sisiw ay hindi gumaling-galing. So, bigyan nyo po siya ng zero mite. Pahidan nyo lang po yung butas. O kaya naman, liguan nyo po muna yung sisiw. Then pag natuyo, pahidan nyo po. O kaya naman habang nililiguan po ninyo, kumuha na po kayo, dumot-dot na po kayo ng kaunting zero mites, ipahid nyo po doon sa pinakabutas. So makakatulong po yung mga kamanok upang yung mga bakterya doon hindi po mamuhay. Yung mga bakterya po doon is maalis po. Kasi po problema rin po yan eh.
hindi po makapag-digest ng maayos yung manok, hindi po makakain ng maayos. So, pero yung pinakauna yung gawin, magbigay kayo ng antibiotic or kaya naman ay Tepox 48, halos sa pagkain or sa painom para mas madali. Baka po kasi intestinal may problema sa bituka ng manok. Kaya po pagdating doon sa dulo, namamaga. O baka kaya naman pagdating doon sa dulo, may mga bakterya. Kaya po gumagamit po tayo ng Zeromite. So paano mga kamanok, sana kahit paano makatulong yung mga simpleng tips na yan pagdating sa inyong mga alaga. For more videos and tips tungkol sa pagmamanok, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin dyan ng inyong mga katanungan. So paano mga kamanok, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.